Rinig po ba ako na clear po? Opo, malinaw po. Loud and clear. Ayan po, siguro sa lahat po, Teacher Edna. Sige po, tayo po ay manalangin po muna. Yung po. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, siya po pinakabanal sa lahat. Siya po pinakabanal sa lahat. Maraming salamat po sa gawing ito. Tumit po inyong pinagtipon-tipon po upang muling makapagsalo-salo po at makapakinig po ng salita po. Mula po sa inyo, sa oras po nito ay kayo po muna po sa bawat isa sa amin sa peace education po na aming tatalakayin. Namuha po itong peace education ang siyang maging way para po kami ay mag-build na katulad po ng isang mensahero po nagbibigay po ng kapayapaan. Please guide us and help us po to overcome any challenges na aming na-encounter po, and through your word, we can overcome everything po. Sa mga wala pa po, Lord, please help them po to overcome para makasalin po sila dito sa araw po nito, especially po sa mga bago pa po. Kaya kayo po mo sa amin, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge. Ito po aming sinasamo pinadalangin. Sa ngalan po ng iyong banal na anak si Jesus. Siya po aming tagapagligtas. Amen. Amen po. Let's give praise po sa ating Panginoon Diyos. Po. Kaya balik ko na po sa kay Teacher Edna ang mikropono. Amen. Maraming salamat po sa magandang panalangin, David Leader. Ngayon po ay atin ang simula ng ating lesson 1. So sana po ay meron tayong mga notes. Ano po, alam niyo naman na may exam. So mag-exam naman tayo pang last week. Okay, so ang lesson po natin ngayon ay lesson 1, original state of all creation. So English na PPT po ang gamitin natin ngayon. Ayan, palipat daw. Wait lang po, lipat natin. Sa pangilipat ako po. Okay po. Okay, so ang lesson po natin ngayon ay lesson 1, original state of all creation. Sa Tagalog, ang original na kalagayan ng lahat ng nilikha. Yan, lahat ng nilikha sa ating mundo. So dito po, ay meron po tayong dalawang objectives. Una, acknowledge that all creation maintains diversity and works together to establish harmony. To seek answers for world peace from the original state of all creation. So ito po yung ating objectives ngayon. Then meron din pong dalawang key contents. Una, various characteristics such as shape, color, form, etc. In biology, it refers to different species of the ecosystem. The number 2, harmony. The state of being able to live together with no conflicts or disputes. So pag sinabi pong diversity, ano mag ibig sabihin ng diversity? Ano po ba ibig sabihin ng diversity? No? Diversity, pagkakaiba-iba. So ang pagkakaiba-iba ay nangangahulugan ng iba't ibang katangian tulad ng hugis, kulay, anyo, at iba pa. Sa biology, ito ay tumutukoy sa iba't ibang species ng ecosystem. Ang pagkakaiba-iba ay isang katangian ng kalikasan. Di mo ba? Tingnan natin ang ating kapaligiran. So maraming bagay na nilikha ang Diyos na iba-iba. Kahit nga po kambal, di po ba? Physically parang pareha sila pero hindi sila, magkaiba sila sa ibang bagay. So sabi nga, sa mga nilikha ng Diyos ay bihira na talagang magkaparehas sa magkaparehas. Then pangalawa, pagkakaisa. Ang pagkakaisa ay ang estado ng kakayahang mamuhay ng magkasama ng walang mga salungatan o hindi pagkakaunawaan. Nangangahulugan ang pagiging harmonious na ang iba't ibang entity ay nabubuhay ng magkakasama ng walang kasalungat. So, ibig sabihin yung harmony ay pagkakaisa. Diversity naman, pagkakaiba-iba. So, pag may isa silang layunin, kahit iba-iba sila,
Iba-ibang pagkatao, iba-ibang klase. Pag may isang layunin na gustong mabuo, sila po ay magkakaisa. Intindihan po. Sa number 3, cooperation and coexistence. Two or more beings able to live together. Sabi po dyan sa Tagalog, pakikipagtulungan at pagsasama-sama. Ang pagsasama-sama ay nangangahulugan na dalawa o higit pang nilalang ang kayang mamuhay ng magkakasama. Ang pagkikipagtulungan ay isang proseso na humantong sa pagkakaisa at isang proseso na nakikinabang sa atin. Sa halip na tingnan ang kalikasan bilang isang bagay na dapat supiling, kailangan nating magsikap na imatatag ang pagkakaisa at pagsasama-sama sa pag-unawa na tayo ay bahagi ng kalikasan. Ano po? So tayo ay bahagi ng creation. Para po sa Exploration 1, na may pamagat na diversity, meron po ditong tanong, why is diversity needed among nature? O bakit kailangan ang pagkakaiba-iba sa kalikasan? Ang sagot po ay, ang kalikasan ay umaangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran at nagpapanatili ng pagkakaiba-iba upang mapanatili ang buhay. So napakahalaga po yung diversity, di po ba? Isang hirap noon. Paano kung nilikha ng Diyos na puro lang puno? Di po ba? Isa lang. Puro lang kulay puti ang lahat ng bagay. Kumbaga sa isang tao, mahirap na likiin ka lang na puro ng paa. Di po ba? So kailangan din magpagkaiba-iba. At alam natin ang creation ng God ay perfect. Nanawan po ba? So dito, ayan, ano po yung mga nakikita nyo? Ang daigdig ay magkakaiba-iba na walang dalawang organismo ang magkapareho. O sinabi ko na nga po sa inyo. Ang magkapareho at iyon ay inilalapat din sa ating mga tao. So hindi lang sa mga nilikhang bagay. Kahit sa mga tao, kahit pinanganak ang kambal, hindi talaga yung magkapareho, di po ba? Lahat ay magkakaiba. No? Ang kalikasan ay nagpapanatili ng pagkakaiba-iba upang taasan ang pagkakataong mabuhay at upang umangkop sa mga pagbabago sa kapaligiran. Ang lahat ng nabubuhay na bagay sa mundo ay nabubuhay sa batayan ng pagkakaisa at pagkakaiba-iba, kung saan sila ay lumikha ng isang kapaligiran, kung saan maaaring mabuhay ang buhay. Ang unang hakbang sa edukasyon ng pangkapayapaan ay ang pag-unawa sa orihinal na kalagayan ng lahat ng nilikha. So ito po yung unang lesson natin. Original state of all creation, living in harmony. So bigyan ng pansin natin ng mga larawan na nasa screen. Ano po bang nakikita niyo dyan? Ano ang nagpapaganda sa mundo? Ito ay ang langit, ang lupa, at ang dagat. Di po ba? Ang nagpapaganda sa mundo mula sa langit, ano yung mga nasa langit na nakikita niyo? May araw, may buwan. Diba? Sa lupa naman, o kaya sa dagat, nakita natin may mga hayop, may mga halaman. Ayan. So, may mga buhay, di po ba? So, ang mundo ay puno ng iba't ibang organismo. Hindi lamang mga hayop tulad ng mga ibon, isda, reptilya, at mamal, kundi libo-libong halaman at microorganismo na namumuhay ng magkakasama. At sa lahat ng ito, mayroon ding sangkatauhan. Kung sino yung sangkatauhan, tayo po yun. Ang pagtuturo sa sangkatauhan tungkol sa kapayapaan ay nagsisimula sa pag-unawa sa lahat ng nilikha. So yung po mga nilikha na ito ay kailangan matutuhan natin, malaman natin,
Dahil dito po magsimula ang pag-unawa sa kapayapaan. Okay po ba yun? So para sa ating preparation 1, ayan, ano po yung nakita niyo dyan? Ito po yung ating opening story na sino po? So, sabi po dito, Filipino farmer, ayan, yung batang babae ay magaling siyang gumawa ng art sa dahon, no? Ano po? So siya ay 20 years old na college student. Na kung saan ay ginagawa niya ito para ano po? Para pahalagahan na ang mga magsasaka sa kanila pong mga hanap buhay, sa kanila pong ginagawa. Ano po? So gumawa siya ng art para tribute niya po sa mga Filipino farmer kasi hindi po ganun kadali. No? Siya ay si Lali Lopez Ropa, estudyante ng Aklan State University. Siya ay gumagawa ng mga carving sa dahon para sa pagpapahalaga sa mga magsasaka. Kasi hindi po ganun kadali ang mga magsasaka. Hindi po ba? Na kung saan yung ating kanin na ating kinakain, hindi ganun kadali. Na tayo ay sasaing na lang. So marami pong bagay na proseso para maging pong kanin ang bigas. Ano po? Kaya, yun ang ginawa po niya na gawa siya ng mga design sa dahon. So talent po yun. No? So magsasakay talagang ito po yung kanilang hanap buhay, ito yung kanilang mga commitment na kung saan dapat din po nating pahalagahan. Sabi po dyan, just as farmers tirelessly, no? Nurture their crops, fostering growth through dedicated effort and unwavering commitment. Achieving global peace demands persistent resolve and collaboration action. It requires individuals, communities, and nations to actively cultivate harmony, navigating challenges and obstacles with resilience and determination. So kahit ano pang hirap ang naranasan po ng mga magsasaka natin, so patuloy po silang lumalaban. Kahit mahirap ang buhay. Kasi pag walang magsasaka, ayan, wala na po tayong kanin na kakainin. Kasi wala sa pagtatanim, pag lalagyan ng mga pataba para mamunga ng maayos, madami. Then, basta marami pong proseso ang pagtatanim ng palay. So, hindi ganun kadali. Kaya tayo bilang mga kumakain ng bigas, kanin pa lang. So, pahalagahan po natin ito, huwag natin sasayangin. Kasi hindi po ganun kadali ang ginagawa ng mga magsasaka po nito. Okay, para sa ating pangatlong talakayin, next na talakayin, about diversity. So, gaano kakaiba ang mga inyong buhay at mga tao sa lupa? So, gaano daw po kakaiba? Diba, iba't iba. Bakit kailangan ng biodiversity? Ano ang mapupulot na aral mula sa pagkakaiba-iba ng kalikasan? So, ngayon po ay atin po itong isa-isahin. So, how diverse are forms of life and people on Earth? So, sabi po sa encyclopedia, ito ay 2022 pa na census, no? 2022. Ay meron pong 2.16 million species registered sa buong mundo. Ayan, yun po ang sabi sa encyclopedia. Marami mga species ang na-register, 2.16. No? Sabi diyan, sinasabi nito na mayroong higit 90 milyong species ng mga hayop
at higit sa 400,000 species naman ng mga halaman. Kapag ang fungi at bakterya ay kasama, mahirap kahit natantyahin ang bilang ng mga species sa mundo. So ang susunod na halimbawa ay noong 2019, ang populasyon ng mundo ay umabot sa humigit kumulang na 7 bilyon na ang bilang ng mga wikang nakarehistro ay umabot sa 7.111. Sa panghuli, ang kabuang bilang ng mga relihiyon ay hindi tiyak, ngunit mayroong 22 relihiyon na may mga mananampalataya na higit sa 500 na libo. So gaya ng nakita natin sa mga sumusunod, ang mundo ay isang lugar kung saan magkakasamang nabubuhay ang magkakaibang wika, bansa, etnisidad, nasyonalidad, at relihiyon. Ayan, tingnan niyo po yung mga tao, iba-iba pong uri ng tao yan, no? Sa buong mundo na nagsasama-sama sa isang lugar lang. Ito yung mundo. So iba-iba po yung katayuan, iba-iba ang kanilang nasyonalidad, yung bansa at wika. Na kung saan, isa lang yung ating tinitirahan. So next naman po ay itong biodiversity. So bakit kailangan ang biodiversity? Pag sinabi pong biodiversity, from the word bio, ibig sabihin nito ay buhay. Yung diversity naman ay pagkakaiba-iba. So, ito ay mga hayop na may buhay pero iba-iba sila. So, ito po ay may food chain. So, bakit kailangan mahalaga yung biodiversity? Okay, wait lang po. Okay. So, tuloy natin. So, nakita niyo po rito ang kahalagahan. Bakit po? So, dito sa ecosystem A, tingnan niyo po yung ecosystem A. Yung grass, kinakain ng locust. Yung locust naman, kinakain ng frog. Yung frog ay kinakain ng snake, di po ba? So, paano kung wala ng grass, natuyo na lahat ang damo? Wala ng locust. Wala nang kakainan yung locust. Ano mangyari sa locust? Mamamatay siya. So, wala na rin pong makakain yung frog. So, ano mangyayari sa frog? Mamamatay din po siya. Tapos, siyempre, wala na rin makain yung snake. Ano nang mangyayari? Mamamatay na din po siya. So, yung ecosystem B ay napakahalaga. Kasi yung grass ay kinakain ng daga. Yung grass kinakain ng rabbit. Yung grass kinakain ng deer. Yung deer kinakain yung... Kaya po siya. So, kahit mawala yung iba, meron pa siyang alternative na pagkain yung ibang mga hayop. Ano po? So, kaya napakahalaga ng iba't ibang, napakahalaga ng biodiversity. Ano po? Kasi kahit mawala man yung grass, pwede pang kumain yung deer ng ibang bagay. Ano po? Nanawa niyo po ba? So, ganun po kahalaga. Ang pagkakaiba ng ecosystem ay nagbibigay daan sa mas magandang kapaligiran para sa maraming anyo ng buhay na tirahan. So, meron po tayong papanoorin na video na kung saan ito po itungkol sa biodiversity. Panoorin po natin mga video. Ano ang biodiversity? Ang biodiversity ay ang pagkakaiba-iba at pagiging natatangi ng bawat organismong matatagpuan sa ating daigdig. Kinakatawan nito ang lahat ng may buhay gaya ng hayop, halaman, fungi, at mga microorganism. Sa claudine ng biodiversity ang tinatawag ng mga ecosystem gaya ng mga kagubatan, kabundukan, ilog, karagatan, at maging ang mga kapaligirang gawang tao tulad ng mga bukirin o sakahan. Ang mga ecosystem ay binubuo ng kombinasyon at ugnayan ng mga buhay na organismo at ng mga di-buhay na bagay sa paligid tulad ng lupa, tubig, sikat ng araw, klima at iba pa. Susing usapin ang kombinasyon at ugnayang ito sa pananatili ng biodiversity.
Ibig sabihin, ang pagkawala o pagkasira ng isang bahagi ay maaaring magdulot ng pagkawala o pagkasira ng isa o higit pang bahagi. Ito rin ang tinatawag na web of life o sapot ng buhay, kung saan nakasalalay ang timbangan ng kalikasan. Mahalaga ang pangangalaga sa biodiversity. Ito ang magtitiyak na mayroon tayong mapagkukunan ng pagkain, panggatong, kahoy, tela, ilaw na materyales para sa gamot, masisilungan, at marami pang ibang batayang pangangailangan. Ang biodiversity ang magtatanggol sa ating laban sa baha, tagtuyot at pagguho ng lupa, at magtitiyak na mayroon tayong sariwang hangin na malalanghap. Sa biodiversity nakasalalay ang seguridad at kabuhayan natin bilang tao. Ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga bansang may napakayamang biodiversity. Kumpara sa ibang lugar na nakararanas ng matinding init o lamig, ang klimang tropiko ng bansa ay mainam para sa pagyabong ng iba't ibang organismo. Humigit kumulang 20,000 uri ng hayop at halaman ang sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kaya naman kabilang ang bansa sa 17 mega biodiverse countries. Ang karagatang pumapalibot sa Pilipinas ang may pinakasaganang yamang dagat sa buong mundo dahil bahagi ito ng tinatawag na Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa daigdig. Kabilang sa yamang dagat ng Pilipinas ang mga coral reef, seagrass bed, mangrove at beach forests, pangisdaan, seaweeds, marine mammals, at marami pang iba. Sentro rin ang Pilipinas ng tinatawag na agricultural biodiversity. Matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng bigas, niyog, munggo at gabi. Ang Pilipinas rin ang pinagmula ng iba't ibang uri ng saging sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Samantala, ang kagubatan o forest ecosystem ng bansa ay gumaganap ng mahalagang papel sa konserbasyon ng lupa at tubig at iba pang mga pangunahing ecological services. Direktang sinusuportahan nito ang humigit kumulang 30% ng populasyon. Dito rin nakasandig ang pamumuhay at kultura ng humigit kumulang 15 milyong katutubong mamamayan. Subalit sa kabila ng lahat ng yamang ito, itinuturing din ng Pilipinas na Global Biodiversity Hotspot o lugar kung saan mataas ang probabilidad ng species extinction o pagkawala ng buhay. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 1,000 hanggang 10,000 beses ang bilis ng species extinction kumpara sa tinatawag na natural extinction rate sa buong mundo. Sa Pilipinas, nasa 640 ang species na nanganganib na mawala ng tuluyan. Mahigit kalahati ng matatandang kagubatan ang naglaho na. Sa nagdaang siglo, aabot sa 300,000 ektarya ng mga bakawan sa buong bansa ang nasira habang tinatayang 5% na lamang ng mga coral reef ang buhay. Sa buong daigdig, tinatayang 70% ng uri ng mga isda ang nanganganib mawala dahil sa labis na pangingisda. Sa agrikultura naman, tinatayang 75% ng crop genetic resources ay nawala na sa buong daigdig. Ang mga lahi sa paghahayupan o livestock ay unti-unti ding nawawala sa antas na 5% kada taon. Ang patuloy na pagsasamantala ng tao sa likas na yaman ang kabundukan, ilog, karagatan at maging ang mga kapaligirang gawang tao tulad ng mga bukirin o sakahan. Ang mga ecosystem ay binubuo ng kombinasyon at ugnayan ng mga buhay na organismo at ng mga di-buhay na bagay sa paligid tulad ng lupa, tubig, sikat ng araw, klima at iba pa. Susing usapin ang kombinasyon at ugnayang ito sa pananatili ng biodiversity. Ibig sabihin, ang pagkawala o pagkasira ng isang bahagi ay maaaring magdulot ng pagkawala o pagkasira ng isa o higit pang bahagi.
Ito rin ang tinatawag na web of life o sapot ng buhay kung saan nakasalalay ang timbangan ng kalikasan. Mahalaga ang pangangalaga sa biodiversity. Ito ang magtitiyak na mayroon tayong mapagkukunan ng pagkain, panggatong, kahoy, tela, ilaw na materyales para sa gamot, masisilungan at marami pang ibang batayang pangangailangan. Ang biodiversity ang magtatanggol sa ating laban sa baha, tagtuyot at pagguho ng lupa at magtitiyak na mayroon tayong sariwang hangin na malalanghap. Sa biodiversity nakasalalay ang seguridad at kabuhayan natin bilang tao. Ang Pilipinas ay itinuturing na isa sa mga bansang may napakayamang biodiversity. Kumpara sa ibang lugar na nakararanas ng matinding init o lamig, ang klimang tropiko ng bansa ay mainam para sa pagyabong ng iba't ibang organismo. Humigit kumulang 20,000 uri ng hayop at halaman ang sa Pilipinas lamang matatagpuan. Kaya naman kabilang ang bansa sa 17 mega biodiverse countries. Ang karagatang pumapalibot sa Pilipinas ang may pinakasaganang yamang dagat sa buong mundo dahil bahagi ito ng tinatawag na Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa daigdig. Kabilang sa yamang dagat ng Pilipinas ang mga coral reef, seagrass bed, mangrove at beach forests, pangisdaan, seaweeds, marine mammals, at marami pang iba. Sentro rin ang Pilipinas ng tinatawag na agricultural biodiversity. Matatagpuan dito ang iba't ibang uri ng bigas, niyog, munggo at gabi. Ang Pilipinas rin ang pinagmula ng iba't ibang uri ng saging sa rehiyon ng Timog Silangang Asya. Samantala, ang kagubatan o forest ecosystem ng bansa ay gumaganap ng mahalagang papel sa konserbasyon ng lupa at tubig at iba pang mga pangunahing ecological services. Direktang sinusuportahan nito ang sentro ng marine biodiversity sa daigdig. Kabilang sa yamang dagat ng Pilipinas ang mga coral reef, seagrass bed, mangrove. Okay, so ang ganda lang po siguro tayo kasi masyado pong mahaba yan. So ganun po kahalaga yung biodiversity, no? Kasi pag ang isa ay nawala, ayan, lahat konektado po, no? Kaya kailangan po natin itong pahalagahan. So dito naman, sabi dito, what is the lesson to learn from nature's diversity? Ito po itong sa acknowledging diversity. Sabi po dyan, ang sagot ay pagkilala at pagkakaiba-iba, no? Ang lahat ng mga organismo sa mundo ay magkakaiba-iba, di po ba? Na hindi pag mamalabis na sabihin na walang dalawang organismo ang magkapareho. Parang tao lang, ang mga tao may mga natatanging katangian at nagkakakilan lang na naiiba sa isa't isa. Kahit lahat tayo tao, pero may pagkakaiba-iba po tayo sa isa't isa. Lumalabas ang mga problema kapag hindi ginagalang ng mga tao ang ating pagkakaiba-iba upang malutas ang mga salungatan at mamumuhay na magkakasama sa pagkakaisa. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa pagkakaiba-iba at tanggapin ito. Kapag naitatag na lamang ang gayong pundasyon, makakapagtatag tayo ng magkakaugnay na pamayanan at magbubunga ng pagkakasundo sa sangkatauhan. So kahit sa loob po ng bahay natin, di ba, iba-iba din naman tayo pagkakaugali. Di ba, iba-iba tayong tao. Iba-ibang damdamin meron po tayo. Kaya pag hindi natin pinahalagahan yung pag-uunawaan sa isa't isa, anong mangyayari? Magkakaroon ng gulo, mag-aaway-away, kasi magkakontra. Pero kung papahalagahan natin ang isa't isa, magkakaroon tayo ng pag-unawaan, so magkakaroon ng harmony. Ano po? So kailangan napakahalaga yung pag-unawa sa isa't isa para magkaroon tayo ng pag-unawaan. So ngayon naman po sa dito, why do we need to understand diversity in nature and its relations to the life of human being? So bakit daw kailangan nating maunawaan ang pagkakaiba-iba ng kalikasan at kaugnayan nito sa buhay ng tao? So ang sagot po dyan ay upang makamit ang kapayapaan, kailangan nating perpektong modelo para sa kapayapaan.
At ang modelo ay matatagpuan sa orihinal na kalagayan ng lahat ng nilikha. Yan, tingnan nyo, napakaganda ng nilikha ng Diyos. No? So, kailangan ito po ay ating mapahalagahan. So, para sa ating challenge, sabi nito, let's talk about different experiences with we converse with people of various languages, nationalities, religions, cultures, etc. and share what we felt in those moments as we had conversations with those people. So meron na po ba ditong mga, kayo po sa inyo, meron na ba kayong na-experience na nakasalamuha o nakakwentuhan ang taong taga-ibang lugar o taga-ibang bansa? Meron na po ba? Na namit niyo po. Okay, wait lang. Okay, so meron na po ba ditong kabataan na namit, may naging kaibigan na Inglesero, taga-ibang lugar, kaya sa probinsya. So ano po yung na-experience niyo? Kung nakapunta na kayo sa ibang lugar, ng Pilipinas, di ba? Pag pumunta tayo sa lugar na yun, ano pong ginagawa natin? Siyempre, iba yung ano doon, mga bagay-bagay na pag-ugali. Iba po yung tradition doon. So, anong ginagawa po natin? Siyempre, i-adapt po natin kung anong meron doon sa lugar na yun. Makikisama po tayo, di po ba? No? So, kung tayo ay manamit na Inglesero, anong gagawin natin para magkaintindihan tayo? So, magsasalita din po tayo ng English, di po ba? Yung mga umuwi ng probinsya dito, magbakasyon. So, ibang lahi na po doon, ibang lugar na, maraming pagkakaiba sa pinanggalingan natin. So, para magkaroon tayo ng pagkakaunawaan, susunod po tayo kung anong meron doon na kanilang pinatutupad. So, para sa pagsusuri, ang mga mag-aaral ay sasagot ng maikling batay sa kanilang pagkaunawa sa aralin. So, may tanong po dito. Ano ang pangunahing punto ng aralin ngayon na nangangahulugan mga pagkakaiba-iba? Bakit kailangan pagkakaiba-iba sa kalikasan? So, yun po ating tanong dito. So, ngayon ay nasa exploration doon na po tayo. Na may pamagatang harmony. Ano nga po ulit ang harmony? Harmony ay pagkakaisa. So, meron po ditong tanong, paano nabubuhay ang iba't ibang anyo ng buhay sa kalikasan? Paano daw po? Ang sagot, ang magkakaibang anyo ng buhay ay nagsasama-sama ng nagkakaisa. So, kaya sila ay nabubuhay. Iba-iba man sila, iba-iba mo yung mga bagay, iba-iba mo yung nakita natin. So, nabubuhay sila dahil sila ay nagsasama-sama, nagkakaisa. So, ang pagkakaiba-iba ay isang katangian ng kalikasan. Nangangahulugan ang pagiging harmonious na ang iba't ibang entity ay nabubuhay ng magkakasama ng walang salungat. So, para magkaroon ng harmony, walang sasalungat, di po ba? Maaari isipin na isa ito tulad ng iba't ibang mga pintura ng watercolor na gumagawa ng magandang likhang sining sa canvas. Habang tinitingnan natin kung paano namumuhay ang magkakasama ang iba't ibang anyo ng buhay sa kalikasan, isipin din natin kung ano ang dapat na hitsura ng kapayapaang inaasam natin. So, kailangan yung peace ang ating pong isipin, iba-iba man po tayo. So, tingnan po natin yung video na yun. Ako si Kalikasan, ang inang kalikasan. Mahigit 4.5 bilyong taon na akong narito. 22,500 ulit na higit kaysa inyo. Hindi ko kailangan ng tao, ngunit kailangan ako ng tao. Sa akin nakasalalay ang kinabukasan ninyo. Yayabong kayo sa pagyabong ko. Kung masira ako, ay malulugso kayo o higit pa.
Libo-libong taon na akong narito. Pinakain ang mga nilikhang higit kaysa inyo. Mula sa aking karagatan, lupa at batis ay maari ko kayong bigyan o bawian. Bigyang halaga niyo man ako o hindi, walang halaga sa akin. Sa paano mang paraan, kayo ang magtatakda ng inyong kapalaran. Hindi ako. Ako ang kalikasan. Magpapatuloy ako. Handa ako sa pag-inog. Kayo. Ayan, napanood po ba natin ng mabuti ang tungkol sa kalikasan? So alam nating lahat na ang mundo ay ang tanging planeta na nagpapanatili ng buhay. At ito lamang ang lugar na tirahan nating mga tao. Diba? Ang likas na kapaligiran ay nagbibigay ng lahat ng kailangan natin upang mabuhay. Ang kalikasan, ang ating nag-iisang tagapagtustos kung saan dapat tayong umunlad upang pangalagaan ito. Gayunpaman, ang kalikasan ay hindi nakasalalay sa atin para sila ay umiral. Di po ba? Kung hindi natin gagamitin ng matalino ang ating mga mapagkukunan, tayo ang magdurusa. Ang pinakamagandang pag-iral na maaari natin mabuhay sa mundo ay isa kung saan tayo ay mapayapa na nabubuhay kasama ng kalikasan. Okay po ba? Okay, wait lang po. So ano po dapat natin gawin para mapangalagaan ang ating kalikasan, mga kabataan? Ano po dapat natin gawin? Para maingatan natin ang kalikasan. Ano po ang ating gagawin? Di ba, tingnan nyo ngayon ang kalikasan natin ngayon? Ay talaga namang marami ng baha, maraming bagay na nangyayari. Bakit kaya ganon? Dahil sa pinagawan din ng tao. So ang kalikasan, hindi niya tayo kailangan. Ang may kailangan sa kalikasan. So, dapat po, kailangan natin itong pangalagaan para mamuhay tayo ng mapayapa. Okay po ba? So, harmony based on diversity. Atin mo tatalakayin dito yung the spectrum of life, ecosystem and balance and harmony based on diversity. At yung pangalawa ay tungkol sa harmony found in human society. So meron ditong various instruments and sound from orchestra, diverse nations and categories of sports in the Olympics. So tingnan po natin. Ayan. So nakita po natin the earth, a home of perfect life. Then yung spectrum of light. Sa ilalim nito ay ang spectrum ng liwanag. Kapag ang liwanag ay dumaan sa isang prism, mayroong refraction, di po ba? Kung saan ang mga sinag ay nahahati sa iba't ibang kulay. Maria de la Peña, hindi ko mahanap. Maria kaya nandito. Ay, okay.
Ayan. So kung saan ang mga sinag ay nahati sa iba't ibang kulay o wavelength, maaari nating makilala ang iba't ibang kulay ng kulay dahil ang mga wavelength sa liwanag ay overlapping at nagkakasundo sa isa't isa. So panoorin po muna natin yung video about sa The Earth, a Home of Perfect Light. No, panoorin po muna ng video. I am going to tell you about the most incredible place. And you know what? You're walking on it. Our planet is literally bursting with life. There's so much activity, and our planet is right in the middle of it. I really wish that everyone could see the world the way that I've had a chance to see it. The strangest place in the whole universe might just be right here. One Strange Rock, March 26th on National Geographic. Okay, so yung po ating mundo. Next naman po ay When a beam of light hits a piece of About glass straight prism. on, it passes right through it. But the waves that make up the light actually get slowed down by the glass and only go back to their normal speed when they come out the other side. That slowing down is what causes white light to split into a rainbow of colour whenever it hits glass on an angle. It happens because glass slows some colours of light more than others, and because slowing down on an angle makes light bend. It's easy to understand the bending if you picture how the light waves would look from above, like how waves at the beach look if you see them from the air. And while white light's made up of all the different colours of light, it also helps to look at them one colour at a time. When a wave front of red light hits glass on an angle, the part of the wave that enters the glass first gets slowed down before the rest, and that changes the angle of the whole wave, like how waves bend around a cliff. Violet light gets slowed down even more by glass, so its waves bend more. All the other colours get bent somewhere in between. So the colours get separated when they first enter the glass on an angle, and they spread out even more when they speed up on an angle as they leave. The reason the different colours slow down different amounts in glass is because they've got different wavelengths. Red light has the longest wavelength, followed by orange, yellow, green, blue, indigo, and finally violet with the shortest wavelength. And the shorter the wavelength, the longer it takes to travel through glass. That's because light interacts with electrons in the molecules that make up glass. Long wavelength light, like red, only interacts a bit with the electrons, so it doesn't get slowed much. But shorter wavelength violet light interacts more, so it gets slowed down more. So it's the combination of hitting glass on an angle and different wavelengths interacting with the electrons in the glass different amounts that makes light hitting a prism spread out into a beautiful spectrum of colour and some classic album cover art. So, naroon po ba natin kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang kulay, no? Isang
kulay ang pumasok sa isang glass, pero sa labas niyan ay paglabas siya ay iba't ibang kulay na. Bakit po? Ito po ay sa dahilan na dahil sa wavelength, no? Mayroong refraction kung saan ang mga sinag ay nahahati sa iba't ibang kulay at wavelength. Maaari natin makilala ang iba't ibang kulay ng kulay dahil ang mga wavelength sa liwanag ay overlapping at nagkakasundo-sundo. Nagkakasundo sila kaya ganun po ang nangyari. Okay po, so next naman. So makikita natin dito, ang pangalawa sa kalikasan sa isang maayos na estado. Ayan, ay ang ecosystem na nagkakaisa at balanse. Ano po yung mga nakita nyo dito? So humigit kumulang 71% ng mundo ay karagatan. At 29% nito ay lupa. Ang mga tubig at lupa ay binubuo ng mga ecosystem na may hindi mabilang na mga species na naninirahan dito. Kahit sa loob ng isang lahi, mayroong genetic diversity na madaling magbago. Gaya ng nakikita natin sa screen, ang mga ecosystem ay binubuo ng balanse at pagkakatugma sa likod ng pagkakaiba-iba. Ito po. So makikita niyo yan yung una, the beauty of the ocean where various seaweeds and fish create image of wonder. So napakaganda po ng mga nilikha ng Diyos. Talagang perfect sila. Magkakaiba-iba man, pero nagkakasundo. Dahil sila ay nagkakaunawaan. So the beauty of the forest made of different kinds of trees and plants. The beauty of a garden made with different kinds of flowers. So ang mga bagay na yan na nilikha, iba-iba man siya, pag pinagsama-sama ay napakagandang tingnan. Hindi po ba? Paano kung lahat ng kulay ng bulaklak na ay pula lang? No? Paano kung ang lahat ng puno na ito nasa gitna, ang kulay ay itim, di ba? Isang klaseng puno lang. So parang hindi maganda tingnan, no? So walang harmony. Kaya napakaganda po talaga ng creation ng Diyos. Okay po. Then next ay, yes po, Maria Calleja. Mary Jane Calleja. Yes po. Itas po kayo ng kamay. So next naman ay itong orchestra. So anong mapapansin niyo sa orchestra? Sino po nakita ng orchestra? So ang mga orchestra na yan ay maraming instrumento, maraming tao ang bumubuo. Maraming instrumento din. At ang bawat instrumento na yan ay may iba't ibang tunog. Ito po. Kaya nitong una. Tignan natin yung isa dito. Ay, nawala. So may sound po yan. Ay, ito naman po ay ayaw tumunog. So, pakinggan natin. Ayaw tumunog. So, kung mapapansin niyo, ang orchestra ay nagpapakilo sa puso ng mga tao sa pamamagitan ng magandang tunog nito na maaring maging kalmado, kapanabik, ingrande, at kamangha-mangha sa pamamagitan ng pagtugtog ng iba't ibang uri ng mga instrumento ng sabay-sabay. Kapag ang tunog ng isang particular na instrumento ay kailangan bigyan diin, ang iba ay nagbibigay ng suporta na lumilikha ng pagkakaisa. Ang conductor dyan, yung nakatayo po dyan sa gitna, ang tawag dyan ay conductor ng orkestra. At ang mga miyembro ay nagkikisa sa puso upang lumikha ng kahangahangang tunog. Eksakto kung paano natutulungan ang iba't ibang organismo sa kalikasan. So ang gayong magandang tunog ay hindi madaling gawin kapag may paggalang sa isa't isa sa pagitan ng conductor
at mga musikero at sa mga tumutugtog na iba't ibang instrumento, ang maayos na musika ay maaring gawin. So tingnan niyo po, kung ang conductor dyan, kung wala siyang conductor na nakatayo dyan, at hindi susundin ng mga manunugtog ang pagtunog, ang conductor po, so ano mangyayari? Pangit yung mabubuong tunog. Ano po? Pero kung sila ay nagkakaisa, titingin sila doon sa conductor na nagkukuman, kung sino na yung tutugtog, kung malakas ba o mahina. So pag pinagsama-sama yung mga yan, maganda po pakinggan, no? May pagkakaisa sila. So kahit na po iba-iba sila instrumento, iba-ibang tunog ng kanilang instrumento, kung nakikinig sila doon sa conductor, sinusunod po nila yon, magkakaroon ng magandang tunog. No? Dahil napag-desisyonan po nila ito. Pero kung hindi, anong mangyayari? Ang gulo po, di ba? So, kailangan nagkakaunawan ulit para magkaroon ng harmony. Okay, next po ay sa mga athlete naman. Harmony, fun, and human society. Ayan, nakita na kung bukay ng Olympics na laro. Ang mga larong Olimpiko na ginaganap isang beses sa tag-araw at isang beses sa taglamig, bawat 2 taon, at mga pagdiriwang ng palakasan sa mundo na lumalampas sa mga etnisidad ng bansa at relihiyon. No? So ito raw ay unang nagsimula saan? Sa sinaunang Greece bilang Olympia. So kung mapapansin niyo po dito sa Olympic flag, iba-ibang kulay, no? Iba-ibang nasyon po yan. May iba-ibang kulay, may iba-ibang nasyon. So sa Olympic, magkaka-chain po siya, di ba? Magkakadugtong. So ibig sabihin yan, na kahit iba-iba po tayong nasyon, pinanggalingan, iba-iba pong lahi, iba-ibang uri, pag pinagsama-sama, kailangan nagkakaisa. So ang simbolo po ng Olympic flag ay harmony. No, kahit iba-ibang kulay yan, iba-ibang lahi pinanggalingan mo, ay nagkakaisa sila. Ano po? So yung bawat nasyon na kung saan ay dumarayo sa lugar na kung saan gagawin yung Olympics, ay nagkakaunawaan po sila, no? Nagkakaisa sila sa itong bagay na kung saan magiging maayos ang relasyon ng iba't ibang bansa. So eto naman si Rebecca James, a silver medalist, overcoming cancer. So hindi ligid sa kanya yung sakit niyang cancer. Pero nag-join pa rin po siya sa Olympics, no? Then the players who complete the game helping each other. So sa Olympic po, hindi po dyan away-away, no? Kailangan manalo-matalo, nagkakaunawaan po sila. Pag may player na, ayan, ganyan, na medyo mahina na siya, so tutulungan, no? Tutulungan nila. Kita yung pagpapahalaga sa bawat isa. So sabi po rito, hayain payag ang mga mag-aaral kanilang obserbahan sa pamagitan ng pagsulat ng mga larawan at pagguhit at hayaan sila ipadawal. So ito po yung magiging gawain nyo. Ito po. Okay, so ito yung ating lesson. Assignment pa na. What is the main point of the lesson? How are various forms of life in nature living? Sa Tagalog po, anong pangunahing punto ng aralin? O, kasi sagutin po natin to, no? At paano nabubuhay ang iba't ibang anyo ng buhay sa kalikasan? Okay po. So, dahil mag 8:30 na, tapusin po natin yung exploration 3 sa next na po sa Thursday. Dahil mahaba po ito. Okay po ba yun? Kasi 1 hour lang po tayo. So again, what is the main point of the lesson? Kopyahan po natin yung tanong at sagutan po natin ito para sa ating pong
activity. So tayo po ngayon ay manalangin na. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat at siyang naglikha ng lahat ng bagay po dito sa mundo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to na binatid mo ang kabataan ito upang makinig, Panginoon, ng lesson, Panginoon, tungkol sa kapayapaan. Salamat, Lord, na sa lesson 1 na ito ay nandun nga po, Panginoon, ang diversity na kung saan napakahalaga po, Panginoon, na malaman po namin ang tungkol po sa biodiversity na kung saan sa mundo nito ay napakapalad po ng Pilipinas dahil pinagkalooban po kami ng napakagandang kalikasan, Panginoon, lahat ng kailangan namin ay natin na tulungan po, Panginoon, ang bawat sa amin, napahalagaan po ito, ingatan, ungdan, at patuloy na mahalin, Panginoon, ang mga bagay na sa mundo, ang mga bagay na sa paligid namin. Bigyan mo kami ng sapat na pag-unawa, Panginoon, sa lahat ng bagay, maging sa relasyon namin sa isa't isa, sa family, ungdan, nang sa gamay, patuloy po kami magkaisa, magkaroon ng pag-unawa, Panginoon, at naging peace po, Panginoon, sa aming mga relasyon. Salamat sa pagkakataon nito, Panginoon. Mag-iwala dito. Dalayan po namin na naway pakasama po namin sila sa susunod na lesson. Tuloy mong pagpalayan, Panginoon, ang mga kabataan nandito na nag-aaral. Naway simula sa aming Panginoon na patuloy na tataniman ng seed ng kapayapaan ay maging nga po kayo, Panginoon, pagkapagin. Pero po kami, maging po kami peace ang possible, Panginoon, dito sa mundo. Salamat sa pagkakataon nito, Panginoon, at po kami dalangin ng kinakatagumpayan. Tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's glorify God po.